Umaga na. Gising pa rin ang lalaking Southern Luzon Giant Cloud Rat o bugkod. Kadalasan kasing tulog ang mga ito sa umaga. Sa itaas ng puno, naabutan namin kumakain ito. Hindi nag-iisa ang lalaking bugkod. Mayroon siyang asawa at anak. Klingi o hindi mapaghiwalay ang bata sa kanyang ina. Hindi pa niya kaya maghanap ng pagkain na mag-isa, kaya nakadikit ito sa kanyang nanay. Sa kanilang pugad, nagpapahinga ang mag-ina, lalo na't hindi pa marunong umakyat ng puno ang batang bugkod. Pero paano na lang kung ang padre de pamilya ay mahiwalay sa kanila? Sa private resort na ito sa Indang, Cavite, may bakasyonista. Pamilya raw ito ng mga naglalakihang daga. Gamit ang trap, na-rescue ang isang lalaking bugkod. Pero mayroon pa raw itong mga kasama sa loob. Kaya kinagabihan, sinubukan nila ulit itong hulihin. Pinuntahan ko ang resort kung saan nakita ang bugkod. Nakilala ko si Arnel, ang tanod na nag-rescue sa hayop. Tatlo po sila na nakatira din sa loob. Sa loob ng isang... Ibig niyo sabihin sa loob nitong bubong na to, may mga nakatirang cloud rats? Mayroon po. Pero ang nakuha nyo lang ay? Isa lang po. Isa pa lang. Bakit may trap dito? Iyan po yung pan-trap sana kagabi, kaso hindi sila lumabas kagabi. Lagyan nila ng ganitong pinaka-trap nila. Parang trap ng daga pero malaki. And when they found out na it's a cloud rat, that's when they started to report sa inyo. Opo. And at may nantitira pang dalawa. Ayun! Ito po. Ito yung cloud rat, itim. So, South Luzon cloud rat ito. Ayan, medyo mailap pa siya. Ito, halika Wow! Alright, hey you! Hey! Mahigit 2 linggo na raw na nasa pangangalaga ng barangay ang bugkod. Umaasa pa sila na mahuli ang mga naiwang asawa at anak nito para sabay umano na ma-release o mapakawalan sa wild ang mag-anak. Wawa naman. Nocturnal kasi itong mga ito, kaya they're very active at night. At sa umaga, natutulog lang, nagtatago. Pagkuhan natin ng physical examination before we introduce them back to the wild, release them to the wild. Hindi ito ang unang beses na nakarescue ang aming team ng Southern Luzon Giant Cloud Rat sa Cavite. May sinagip dahil sa pagtawid ng kalsada at may isang pamilya na bugkod na maswerteng nakabalik sa wild. Kilala bilang maalaga sa kanilang anak ang mga bugkod. Hindi nila ito basta iniiwan hanggang sa sumapit sa tamang edad. Endemic o sa Timog Luzon lang matatagpuan ang kanilang lahi. Kulay itim at may kaunting brown sa kanilang balahibo. Ito, lagi siyang nilalapitan. Delikado itong isang to, baka masabit siya. Yes, may stress nga naman ito. Pero sabi niya, medyo sanay na nga siya kasi kanina napapansin ko, kahit natatakot siya, kumakain. Which is weird, no? Ayan. Lalaki kasi, mga agat, sumusugod Para ma-examine natin siya ng maayos, ito kasing mga cloud rat, kapag minsan na-stress sila, in their attempt to escape, iwan nila yung buntot nila, pinuputol. Para maiwasan na yun, importante sa kanila yung buntot They use that for balancing. Kung maputol yung buntot nila, impaired yung kanilang balance sa pag-akyat ng mga puno. Kaya, ang gawin na lang natin, try natin i-sedate. It's better for me at saka dun sa animal, less stress. Unti lang ang nilagay ko pero makakapangagat pa to. Pangagat. Okay. Alright. Yung ngipin. Medyo pudpud yung ngipin mo sa baba. Okay. So, lalaki nga.
no? And then, wala naman siyang sugat. Okay na okay to. Medyo tumaba na nga siya. Wala rin siyang parasites. Very healthy. Fit for release to. Ibig sabihin, kung ganito yung pangangatawan niya, talagang healthy sila dito. Okay yung pantirahan nila, okay yung living conditions nila dito. Walang bali, walang sugat. Tsaka kaya sila nakakapag-multiply pa. May sugat ng kaunti, most likely dun sa pagtakas niya. Napagkamalan kasi nilang rat, no? Na yung common house rat. So kasi tignan mo yung itsura, oh. But they're different. They look similar, but they're different. Mas maliit at invasive o hindi taga-Pilipinas ang dagang normal na nakikita sa bahay. Itong mga cloud rat na to, endemic sa atin ito dito sa Pilipinas. Hindi pa naman nanganganib yung bilang nila. Nasa least concern pala sila sa IUCN. But, hindi ibig sabihin na pwede silang patayin dahil meron tayong batas that protects them. Busy na to anytime now. Sabi ng kasama naming forest ranger mula sa Department of Environment and Natural Resources or DNR na si Ruel, marami umanong bugkon na matatagpuan sa Indang, Cavite. Dito talaga yung part ng marami pong kahoy, saka marami pa po ditong mga prutas. Siyempre yung area na siyempre marami tayong cloud rat dito, hindi natin alam kung saan portion na siyempre napapalipat-lipat sila ng mga area, napupunta sila na sa may mga resort. Kilalang seed disperser ang mga bugkon. Kaya katuwang ito sa pagpapalago ng puno at halaman sa gubat. I-release natin sila doon sa established area na meron silang population. Ilang saglig pa, nagising na ang bugkon. Bakit natin i-release? Hindi kasama yung family. We don't have any idea kung kailan sila magsasama-sama ulit. Habang nandito siya sa cage, nababago yung behavior niya. Sa ngayon, sinusubukan pa rin makita ang kanyang pamilya. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.